Maraming pinagdaanan ng Pilipinas simula noong 2025 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming pangako sang binitiwan noon. Kamusta na kaya ang mga ito ngayon? May 7 malalaking putong tinalakay ang Pangulo noong 2025 SONA. Ito ang pagbibigay ng mas mabilis at mas efficient na serbisyo publiko, pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng krisis, pagpapalawak ng akses sa kuryente at tubig, ang patuloy na pagpapabuti ng sektor ng edukasyon, ang patuloy na pagsuporta sa mga miyembro ng 4Ps, mas malawak na healthcare coverage, at ang mga investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Isa-isahin natin. July 18, 2025, higit kalahating buwan matapos ang 2025 SONA, inilunsad ng Pangulo ang eGov.ph Super App at ang kaakibat nitong Serbisyo Hub. Ito ang one-stop mobile application kung saan pwedeng ma-access ng mga Pilipino ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, gaya ng digital copy ng kanilang mga national IDs, driver's license, at iba pang government-issued IDs. Pwede na rin iproseso sa app ang iba't ibang dokumento gaya ng NBI clearance, exit at entry form sa immigration, at iba pa para iwas pila na ang ating mga kababayan. Pagdating naman sa pagpapaunlad ng ekonomiya, nangako ang Pangulo ng mababang interes at walang collateral na pautang para sa mga MSMEs o yung mga micro, small, and medium enterprises. Kaya naman ang DTI, sa pamamagitan ng Small Business Corporation at ang Land Bank, may kani-kanilang mga pautang para matulungan ang mga maliliit na negosyante. Patuloy rin ang pagbubukas ng mas maraming Kadiwa Centers sa buong bansa. Dito, makabibili ang ating mga kababayan ng murang gulay, karne at ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Patuloy rin ang mga programa para mas mapataas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Nangako rin ng Pangulo na mas palalawigin pa ang lifeline rates para sa kuryente. Ito ang subsidiya sa electricity bill ng mga low-income nating mga kababayan na naglalaro sa 20% hanggang 100% pa ng kanilang bill, depende sa kanilang pagkonsumo. Pwedeng mag-avail nito ang mga miyembro ng 4Ps at yung mga kababayan nating kumikita ng mas mababa sa 13,800 pesos kada buwan. Ito ang National Poverty Threshold na itinakda ng Philippine Statistics Authority. Iniimbestiga na rin at nililitis ang ilang palyadong water concessionaires para masigurong malinis at sapat ang supply ng tubig na makukuha ng ating mga kababayan. Patuloy din ang pagtupad ng Pangulo sa pangako niyang pagsasaayo sa sektor ng edukasyon. Nag-hire ang Department of Education ng karagdagang mga guro para mabawasan ang administrative workload ng teachers at makapag-focus sila sa pagtuturo. Naglagay rin ng 1 billion pesos para sa pagtatayo ng Barangay Child Development Centers sa buong bansa. Meron ring financial assistance para sa mga kwalipikadong estudyante sa mga state universities and colleges. At pinaglaanan rin ng halos 9 billion pesos ang expansion ng Academic Recovery and Accessible Learning Program o ARAL. 440,000 tutors ang i-hire ng DepEd ngayong taon bilang suporta sa pagtuturo sa 6.7 million na estudyante sa buong bansa. Tinalakay rin sa Senado ang Senate Bill No. 1484 o ang Expanded 4Ps Act. House Bill No. 8467 naman ang counterpart version nito sa Kamara. Layo nitong i-extend ang coverage limit ng mga miyembro ng 4Ps sa 10 taon mula sa 7 taon at itaas sa 22 years old ang maximum age ng mga batang pwedeng ipasok sa programa. Tuloy-tuloy rin at mas pinapalawak pa ang walang gutom program ng pamahalaan. Ngayong taon na-achieve na ang target na 600,000 na pamilyang maabutan ng food assistance mula sa DSWD. Balak nila makatulong sa karagdagang 150,000 na pamilya hanggang sa matapos ang 2026. 135 billion pesos naman ang naibayad na ng Department of Health sa mga ospital bilang bahagi ng Zero Balance Billing Program na pangako ng Pangulo noong 2025. Yan ho ang kabuuang amount ng 2.1 million na kwalipikadong Pilipinong na-confine sa mga ward ng mga pampublikong ospital simula July 2025 hanggang Marso ngayong taon. At siyempre, ang pinakamatunog na pangako ng Pangulo noong nakaraang taon. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys.
Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ito ang pangako ng Pangulo na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects na umani ng standing ovation mula sa mga congressman at mga senador. Nagkaroon ng 8 pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee simula ng bitiwan ng Pangulo ang mga katagangyan. Nagtayo rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang Pangulo sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang eksklusibong mandato ng ICI, imbestigahan ang mga anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects sa nakaraang 10 taon. Natapos na raw nila ang kanilang investigasyon noong March 2026. Ilang mga contractor, district engineers at iba pang mga personalidad ang nakasuhan kaugnay ng flood control projects. Kabilang ang mag-asawang Sara at Curly Discaya, dating DPWH Manuel Bonoan at ilang mga district engineer. Ilan din sa nakasuhan at nakulong ang dating senador na si Bong Revilla at si Senador Jinggoy Estrada. Yan ang mga pangakong natupad ng Pangulo simula noong nakaraang taon.